Okay guys, welcome to our channel. Usapang electrical na naman. Pag-usapan natin kung paano mag-install ng mga safety breakers without distribution panel sa mga bahay. Okay. Guys, kung medyo mahal kasi bumili ng distribution panel para sa mga safety breakers, ito na lang ang gawin ninyo. Bumili kayo ng tinatawag na safety breaker with enclosure. Ito yun, individual yan siya, pero separate. Okay. Maganda guys kasi kung merong mga separate na supply, separate na safety breaker para sa convenience, para sa mga convenience outlet ninyo at saka mga ilaw. Okay. Doon sa mahilig mag DIY at saka sa gustong matuto ng basic na electrical, para ito sa inyo. Okay. Tsaka mas maganda kasi kung meron kang alam na basic dun sa electrical, para kung may mga problema sa loob ng bahay, pwedeng kayo na lang mismo yung mag-troubleshoot, mag-repair. Tsaka pwede nyo pa mapagkakitaan sa susunod, sa huli, kung extra income, kung talagang magaling na kayo sa electrical. Okay. Guys, bumili lang kayo ng enclosure, with enclosure na safety breaker kasi separate naman yan. Ang gawin ninyo, bumili lang kayo ng tatlo, isang 60, isang 20 amperes at saka isang 15. Yung main na 60, 20 amperes para sa mga outlet or convenience outlet, at 15 amperes para sa mga ilaw. Ang maganda kasi guys, kung naka-separate yung mga supply ninyo, kasi malalaman niyo kung saan yung paano mag-troubleshoot, at kung like for example, kung may magka-problema yung mga outlet ninyo, magti-trip off lang ito guys. So malalaman niyo na kung saan yung problema. Sa ilaw din, magti-trip off din siya kung may sira yung linya ng ilaw ninyo, magti-trip lang siya. Hindi na kailangan mag-switch off ng main. Kasi kung saan lang yung mag-trip off, yun lang yung i-repair ninyo, malalaman nyo na kaagad. Okay? Tsaka medyo mahal kasi ngayon mag-hire ng electrician. So, mas maganda kung may alam kayo kahit basic lang. So, galing dito guys, turo natin kung paano mag-jumper. Okay, gumawa tayo ng jumper para sa distribution. Simula dito sa atin sa supply, sa line side dito sa power provider. Guys, tandaan niyo palagi ang tagging kung parehong kulay ng inyong mga wire, para malaman niyo kung saan yung live at saka saan yung neutral. For example, dapat dito sa left side, dito talaga nakalagay yung line 1, at saka sa right side naman, doon dapat nakakonect ang neutral. For example, ito ang tagging natin, no? Meron tayong tagging, itong top natin ng wire. Ganyan lang siya guys. Connect mo lang siya sa left side, tsaka sa left side din dito. Okay. Naka-off yan guys para safe. Ito din. Ingat kayo sa pagtatrabaho sa kuryente guys, kasi sobrang delikado ng kuryente na trabaho. Okay. Ito din sa kabila. Ito yung sa outlet. Ito yung sa... Tsaka tandaan ninyo kung anong sizes na dapat gamitin para sa outlet at tsaka para sa mga ilaw. Ito, para dito yan. Ito. Tsaka dapat higpitan talaga yung paglagay ng paghigpitan talaga yung mga screw.
delikado ang kuryente na trabaho guys. Dapat ingat talaga. Okay. So, dapat higpitan nyo ng mabuti ang mga screw. Okay guys. So ganito lang siya guys. Tatlo lang na safety breaker. Isang main. Isang sa convenience outlet at saka sa ilaw. Okay. Kung ang problema guys, kung sa ilaw lang, magti-trip off lang siya. Kung sa convenience, magti-trip off lang siya. Madali nyo lang makita kung saan yung problema. At saka madali nyo lang na lang ma-repair. Okay. So, subukan natin guys. Ganito lang yung diagram guys. Ha? Okay. Subukan natin. On natin ito. Ayan. Magana na siya. Yung sa ilaw. Switch on natin. Ayan. Okay. Normally kasi guys, pag sa iba, yung medyo mahal kasi talaga bumili ng distribution panel. So ito na lang gawin ninyo. Safety breaker with enclosure lang siya. Okay? Para tipid. Okay? Salamat sa panonood. Bye-bye.